Alright. So, kumusta mga kaibigan? Good evening po sa ating lahat, no? At usapang no print out tayo, blank print after nating mag print head declogging manually. Ginamitan natin ng syringe, nag-pump out tayo, nilabas natin yung print head, gamit ang cleaning solution, syringe at hose. Bakit biglang nag no print out nung binalik ko na yung printhead? Hala ka, isang malaking problema yan kung sakaling nagkamali ka, kaibigan. Yes, I'm not joking. I'm serious, mga kaibigan. So regardless kung kahit anong model pa yan ng Epson printer, here are some reasons, no, kung bakit nagno-no print out ang ating printer pagkatapos nating mag-print head declogging. No. And some of these cases are definitely serious. Okay? So, una sa lahat mga kaibigan, after natin mag-print head declogging, syempre, given naman na dapat careful tayo, gagamit tayo ng likido, and there is this part na dapat hindi mabasa. Mamaya makikita ninyo. Dahil once na nabasa yun, at sinaksak ninyo, tinurn on, sinaksak sa pinower on, tapos na. Magkakaroon ng short yung print head. Minsan isa-short din niya yung ating logic board. Papatayin niya yung ating printer kung medyo minamalas-malas tayo. And babasura na lang natin yon. Okay. So pagkatapos yung mag-print head declogging, first step, syempre, knowing na wala namang nabasa or whatsoever, na careful naman kayo, first step will definitely be ink charging. Performing an ink charge, no? With this one, gagamit tayo ng resetter tool. Kung wala naman kayong resetter tool, pwedeng maging alternative ang 3 beses na pag-print head cleaning, head cleaning, yung basic cleaning yon, and isang beses, pwede rin naman, isang beses na power cleaning. Huwag niyong pagsabay-sabayin to, ha. Unang option, pagkatapos mag-print head declogging, syempre, paakyatin natin ulit yung ink mula sa tank, papunta sa hose, at syempre papunta sa print head, then magtatapon siya dun sa may waste ink pad. So, po-option nyo, pwedeng 3 beses na mag-head cleaning, pwede rin namang isang beses na mag-power cleaning, or the most recommended, ink charging. Gagamit tayo ng resetter tool. Okay, kung wala kayong resetter tool, sa MS Word na lang kayo, basta't naka-install yung printer, meron kayong option doon na maintenance, power ink flushing, or power cleaning, yung piliin ninyo. Okay, so that's recommended kasi nga nag-declog tayo, tinanggalan natin ng ink sa loob ng print head. Okay, and susunod naman mga kaibigan, syempre make sure na i-check nyo rin kung meron bang laman yung ink purge natin. Ito yung ink purge natin. Yan, or ink damper rather. Ito yon. Make sure na maganda yung daloy. Pag maglalagay kayo ng syringe dyan, siguraduhin nyo na okay yung daloy at hindi pumapalag, hindi lumalaban. Kasi meron ding hangin dyan minsan na kailangan dapat mai-pump out para tuloy-tuloy lang yung daloy ng ink. Okay. And to think clear na lahat yan mga kaibigan, balik tayo dito. Mag-ink charge kayo. Ngayon, Sir Kevin, nag-ink charge ako pero bakit walang nabawas na ink mula sa tank? Naku po, problema yan. Okay. Dapat merong lumabas na or malaki ang mababawas na ink sa tank kapag kayo ay nag-ink charge. Reasons na mga kaibigan kung bakit no print out. The possible problem here is pwedeng barado yung ating purge unit. For example, naibalik na natin yung sa ilalim nito mga kaibigan, may kasama yun na host. Ito yung host na yun papunta dun sa may waste ink pad natin. So natatanggal dito sa part na to, tanggalin nyo, kabit nyo sa syringe nyo, i-pump out nyo kasi baka nagbarado yung purge unit natin. Ito yung purge unit, yan. Ito yun. Yan yung humihigop ng ink mula sa tank papunta sa may print head at papunta sa may waste ink pad. So yung host nito, kunin niyo yung host, o nandito yung purge unit natin. Yung host, tanggalin nyo lang dyan, nadedetach naman yan, then pahigupan ninyo. Make sure na hindi barado ito. Okay? Kasi yan ang humihigop ng ink. Alright?
hinihigop niya yung ink kapag nagpa-power ink flashing or nag-cleaning tayo or nag-i-ink charging tayo. Unless na lang siguro kung defective na rin yung purge unit niyo. Okay? And the last one reason kung bakit print out, pwedeng kasalanan din natin minsan, no? Nakaligtaan natin. Never mind this one, demo ko lang. Yan, tinanggal ko rin sa isang client natin. Kasalanan din natin, no? Pag nagde-declogging tayo, gumagamit tayo ng Liquido, whether that is a cleaning solution or what, nababasa natin dito sa loob ng kanyang electronics, which is not supposedly, never, must not. Hindi dapat ito mabasa. Baka mamaya, nabasa dito, sinaksak natin sa flex cable without knowing, tinurn on natin, plinag-in natin, power on, magkakaroon na ng shortage. Either ito ang masisira, magiging useless na po yan, or pwede niya ring tamaan ang logic board natin, pwedeng mag-power off, and hindi na yon magta-turn on. Shorted na yung printhead. Kaya kapag ka nagkataon, wala na. So be careful kayo, ang ginagawa ko dito mga kaibigan. So be careful kayo, ang ginagawa ko dito mga kaibigan, tinatakpan ko ito ng electrical tape. Basta dito sa part na to, hindi dapat mababasa. Yan, nilalagyan ko dito ng electrical tape para matakpan lang to at hindi mapasok ng tubig para safe. Then after that, to make sure, kailangan nyo muna siyang patuyuang maigi. Okay, yun lang. Huwag nyo naman masyadong i-blower, baka mamaya gumamit kayo ng heat gun. Nope. Basta patuyuan nyo lang. Basta tamang pag-iingat lang. At just be careful at all times kasi sensitive to. Ito ang pinakamahal na pyesa ng printer. So yun lang, yung iba't ibang mga rason kung bakit nagdo-no print out ang ating mga printers pagkatapos mag manual head cleaning.